si Coco Pimentel at si Senate President Cheese Escudero kung saan tinutulak ni Coco Pimentel yung impeachment. Ayaw namang schedule agad ni Cheese at Bilisan inaargumento daw, rin. sabi ni Senator Coco. Siyempre, bilisan daw. yung asawa niya, si Katrina Oo, Special nalagay sa pwesto. Envoy. Ayan. Nakalagay na. Nakalagay na. Special Envoy. Opo. Special Trade Envoy to the United Arab Emirates. Wow. Diplomatic Diba? position. Diba? Maganda yun, yung babae na yun. Oo, Ganda yun. Kaya bumaliktad ang Coco. Puro sila, PAM. Nagsawa na. O kaya nga nagtataka ako kung bakit may ganap pang magreklamo si Governor Gwen Garcia. Ha? Para mapansin. Hindi, kasi kita nyo sa mahigit 50 pala na mga munisipyo roon, Opo. isa lang ang kandidato, isa lang local government unit ang may kandidato, si Governor-elect Pam. Wala siyang ticket, wala nga siyang watchers Kukunti lang ang watchers niya. Wala pang pera. Bago, 2 congressman, kapatid ni Governor Gwen, congressman doon. Son-in-law niya, congressman. Wow. Cabinet member yung anak niya. Siya, incumbent governor. Siya pa dadaya. At sa lahat ng lugar daw, pinotesta niya lahat ng presinto. Lahat ng presinto, nadaya siya. Nadaya pa siya. Yung kalaban mo, wala ngang ticket Hindi ticket ng aeroplano, Yung ticket, ako may ticket, kaya nga nakapunta ako ron, Hindi rin ticket ng loto, Ticket, ibig sabihin yung governor, vice governor, board members, mga, di ba, usually, partido, may kandidato yun sa bawat lugar. Opo. Eto wala. Kasi nga, biglaan hindi naman party in power. Paano siya pa nakapagdaya? Walang pera, walang ticket, walang tao, walang watcher. Eto, nasa administrasyon, ayaw nga siyang suspindihin. Ng administrasyon, di ba? Opo. Ano yun? King Koy. Sila pa nandaya? Sila Governor Pampa ang nandaya. Sila pa ang dinaya. Nakaupo ka? Paano yun? Since 2004, gobernador ka. 2004? Wow! Sila naging... Napakahaba pala. Napakahaba dynasty Asa ka sila na sila. Opo. Kayo pa dinaya. Ito wala namang first timer ito sa politika. Hindi lang siguro matanggap ni Gwen Opo. na natalo siya. Di ba? Na-shock siya, shocked. Pride. Ay nako. Yung mga ganyan sa bagay, alam mo, may nagsabi sa aking politiko, Opo. wag na natin banggitin ang pangalan. Kaibigan ko at itago na lamang natin sa pangalang Lito Atienza. Para hindi malamang. Hindi, tinatago nga sa pangalang Lito Atienza. Sige na nga. Tago lang. Itatago lang. Sige Para tago, para hindi malaman. Sabi niya, minsan sige. nagpo-protesta daw ang mga politiko. Malimit actually. Opo. Para lang yung moral ng mga supporters. Para lang masabi nila, hindi! Kino-contest ko nga kine-question ko nga relax lang kayo, pero psychological lang yun, naunawaan natin. Kaya lang, yung premise ay kengkoy. Ayun. Mind Dinaya talaga. pa daw siya. Opo. Hello? Sabi ko nga, attorney, nung wala ka, sabi ko wala hong lumaban ngayon kundi yung nanalo at nadaya. Dalawa lang. Lahat na daya walang natalo. Walang natatalo rito sa Pilipinas. And then, ito pang nakakatuwa. Pabalik ko ng Maynila, nakasabay ko pa si Congressman Benny Abante. Wow, best friend mo yun, sir Hindi, in fairness to Benny, yun naman kaibigan ko pa nung 1990s pa. Diba? Kasi naging konsehal ng Maynila yung panahon ni Mayor Lim. Okay. At least siya hindi nagtatanim ng galit. Kinausap niya, sabi niya, attorney, Kong, sabi ko, maganda kwentuhan namin. Maganda, masaya yung kwentuhan namin. Sabi nga niya, hahabol ako sa Tricom, sabi niya. Pero mukhang huli na ako kasi mga 10:30 na naglanding. Pero hindi bali, hindi naman ako ng lead doon. Habol na lang ako after lunch. Meron daw siyang speaking engagement doon sa Cebu City. Nakita ko rin doon si an old friend, si Marikita sa Limbangon Yung.
Kilala mo yung si Oh, Marikita? Hindi po. Oo. Ano yun? Kanya yung Share a Smile Foundation. Wow. Oo, na yun ay nagbibigay ng libreng pagpapa-opera doon sa may mga hair lip. Ano ba yung sa Tagalog yung hair lip? Dito, yung sungke. Hindi sungke. Ano Hindi yun eh? yun Sa eh. ngipin yun eh. Iba yun. Ano ba yun? Ngongo ba yun? Opo. Oo, yun di ba? nga. Yung ngongo. Yung, Nangungongo siya. nangongongo. Ano yun? Congenital defect yun. Pag pinapanganak, may ganun Inborn, eh. opo. Oo. Opo. Pinapaayos niya yun para naman nakasmile yung mga bata. Hindi, nga naman. hindi kasi, alam mo yung mga ganun, binubuli yun eh. Binubuli. Tama At po. saka, nagkakaroon ng inferiority complex yun. Correct. So, yung foundation niya, libo-libo. Wow. Siguro hindi lang 10,000 mga bata ang napa-operahan noon. Sapagkat si Marikita naman ay mayaman siya kasi. Opo. Napakasalan niya si Carlos Yung na dating kasigar ko. Oo, kasi nag-smoke ako ng cigars eh. Opo. Dati nagsisigar-sigar kami. Kanya lang, siyempre, may edad sa akin yun eh. Opo. In his 70s na. Pinatigil na yata ng doktor. Sabi ko nga, how's Carlos? Sabi niya, punta ka sa amin pagka wala kang magawa. Sa Cebu. Outside of Cebu yung bahay noon. Okay. Oo, doon kami sa parang likod bahay nila nagsisigar dati. Oh. Masayang kasama yun. Singaporean yung kanyang asawa, kung hindi ako nagkakamali. Yung. Carlos Yung. Biniro ko nga, sabi ko, may space ba kayo sa bahay ninyo para sa akin? Kasi alam nyo, ang bahay noon, ang dami ko nang nakita na malalaking bahay. Yung bahay niya, malaki! Wow. Napakalaki, grabe! Napakalaki talaga. Ektarya. Grabe. Ang bahay niya, ito, walang biro, walang exaggeration. Opo. Yung sala niya, pwede kang magbisikleta pa ikot-ikot dun sa center table, parang hotel. Ang galing. Pagpasok mo, ang taas nung gate, bubukas yun. Ang laki ng bahay niya, may center table, may sala. Pwede ka mag-ikot-ikot ng bisikleta, no exaggeration. Ang galing, ano? Bago, yung likod bahay niya, beach private beach. May sarili siyang pier para sa yate. Ang galing. May sarili siyang helipad kung saan nakaparada yung helicopter nila. Ang galing. Ganon sila kayaman. Pero hindi niya iniipon para sa sarili niya. Sinishare niya yung kanyang blessings doon nga sa Share a Smile Foundation. Ang galing. At may nakita pa akong kakilala. Ewan kung kilala mo si Kenneth Kobunpue. Hindi Yung po. gumagawa ng mga furniture. Nauso yung furniture noon na sumikat sa ibang bansa. The pride of the Philippines yun. Wow. Si Kenneth Kobunpue. Ang mga, eto yung itsura, mahirap describe, parang banig na hindi maintindihan yung mga furniture Gawa niya. niya. Oo, yes, Okay. Kobunpue. Napakamahal. Hindi mabili. Hindi, pero very proud. Taga Cebuano kasi din yun, si Opo. Kobunpue. Old Chinese family. Ang galing. Anyway, speaking of that, alam mo, maraming mga mga alitan ng magkakapatid, magkakamag-anak, ha? Uso ngayon yan, sir. Oo nga, kita to. Yung nababalitaan natin na si Senator Amy pala, bakit ayaw? Si Senator Amy pala ay tinutulak. Hindi tinutulak na yung ayaw ni Pangulong Duterte na tulak, ha? Hindi, yung tulak na yun. Tinutulak para maging Senate President. Oh, di ba? Kung magkakaganon ay for the first time ang executive Marcos, ang legislature, ang House ay pinsan ni Marcos, ang Senate, ang leader, kapatid ni Marcos. Puro Marcos na oo. naman. Pero alam naman natin na ang mangyayari dito kung ito ay matutupad ay magkakabanggaan si Amy at saka si Romualdez. Speaker Romualdez. Oo, sapagkat siyempre kung ikaw ang Senate President, kontrolado mo yung mga proceedings sa
Senate to a greater or lesser extent. At siyempre, naroon sa ngayon, yung question ng impeachment. Di ba? Mainit na tinatalakay, di ba? Opo. Kung napanood mo yung debate Yes. between si Coco Pimentel at si Senate President Chis Escudero, kung saan tinutulak Yeah. ni Coco Pimentel yung impeachment, ayon namang schedule agad ni Chis, at Bilisan inaargumento daw, rin. sabi ni Senator Coco. Siyempre, bilisan daw. bilisan. Yung asawa niya, si Katrina, Oo, nalagay special sa pwesto. envoy. Ayan. Nakalagay na. Nakalagay na. Special envoy. Opo. Special trade envoy to the United Arab Emirates. Wow. Diplomatic Diba? position. Di ba? Maganda yun, yung babae na yun. Oo, Ganda yun. Kaya bumaliktad ang Coco. Ah, Oo, di ba? Natalakay na natin yan. may rason. Oo, lalong-lalo na ngayon, wala siyang gagawin ng 3 taon. O, natalo siya eh. Kasi olat siya sa ano. Oh, lots. Sa Marikina. Oo, so, yun nga, sinasabi naman ni Tolentino, ni Senator Tolentino, na hindi na pwedeng itawid sa 20th Congress. wala na. Maganda rin yung mga argumento Paliwanag na na. ibinigay niya. Opo. Sabi nga lang ng mga botante, bakit ngayon ka lang? Kaya kaya sabi. Bakit? Kakampi ka rin naman pala kay Duterte. Sara. Oo. Late pa, tapos na yung eleksyon. Sayang. Ang nangyari, sa kangkungan, pinulot. Pati siya nawala, Diba? no? Oo. Sayang. Yun din pala yung stand niya. Bakit hindi pa niya sinasabi noon? 'Di ba? Kasi ang dami talagang nagalit sa mga bumaliktad. Totoo. Katulad ni Governor Gwen. Noong Pangulo si Duterte. Ginang Arroyo. Arroyo. Arroyo siya. Kay Duterte. Pagkatapos, pag wala na sa poder, iniiwanan na niya. Ayaw ng mga tao doon eh. Mga loyal yung mga Bisaya eh. Bisaya Sila nga ang talaga. unang-unang lumaban sa Opo. mga banyaga, di ba? Opo. Si Lapu-Lapu. Di ba? Hindi, di ba? Opo. Talagang very proud race yan. Kaya ayaw nila ng ganon, yung pabali-baliktad. Hindi, Kita nyo? hunyango din, di ba? Hunyango, paiba-iba yung kulay. Oo, yes. Ayaw nila ng ganon. Ayaw So, nila. yun ang nangyari. So, yun din ang nangyari kay Senator Tolentino, di ba? Ang dami. Ang daming mga bumaliktad na Nagbalikan naman. pinarusahan. Oo. Pinarusahan, oo. Sayang. Eto, may 4 daw na senador na kumakausap sa kanya na siya ay mag-Senate President. Oo. Kayo, sa palagay niyo, attorney, anong tingin niyo? Ewan ko, bahala ang Senado. Kung baga sa kwan bahay nila yun, ba't pakikialaman natin? Pero may isa pang contender. Actually, magiging 3-way fight. Kung sakasakali. Kasi gusto rin ng dating Senate President na makuha ang kanyang dating trono. Si Vic Zubiri. Hindi si Vic. Si Vic Soto tuloy. Vic Zubiri. Kadali. Yeah. Si Migs. si Tito Soto. Tito Soto. Si Tito Soto. Naiisip ko tuloy yung kay Pepsi Paloma. Hindi. Pinagtanggol ko si Vic Soto ron, ha? Opo. Pinagtanggol ko siya. Oo. So, magiging 3-way fight. Si Chis Escudero, siyempre, gusto niyang siya pa rin ang Senate President. Opo. Baka hatakin ni Heart Evangelista yung kanyang hikaw pagka natanggal siya, di ba? Baka tanggalin din yung hikaw niya. Gusto ni Amy siya. Kasi para ma-counterbalance yung pinsan niya. And then, gusto ni Tito Soto siya kasi dati na siyang Senate President at in fairness, maayos naman ang pamamalakad kapag siya ay Senate President. Kumbaga, nasa gitna lamang siya lagi. Opo. So, yun ang mangyayari.